Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Diyos aming Ama, salamat. At katulad ni Jeremias, siya ay nanalangin sa iyo na kung pwede ay lagyan mo ng tubig ang aking ulo para ako'y maraming iluluha sa iyong harapan. Salamat po sapagkat ang mga luha ay iniipon sa langit. Ang mga panalangin ay katulad rin ng mahalimuyak at masamyong insenso kapag kami ay tumatawag sa iyo. Kaya pagpalain mo ang iyong mga anak sa panahong ito ng springtime ng aming buhay. Sa iyong kaluwalhatian, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. So ikaw po ay nasa tatlong kategoryang ito. You were called, chosen, and elected. So ikaw'y tinawag, ika'y hinirang, at ikaw ay inilapit ng Diyos sa kanyang puso. Kaya nga po, ang sumpaan sa kasal ng mag-asawa, sa hirap at ginhawa, sa sakit o kagalingan o kalusugan. So, ating pansinin po, iisa lamang po ang dapat na malikha ng problema sa buhay, lalo na ng mag-asawa. Contentment. Godliness with contentment is great gain. Kaya ang titulong ibinigay sa akin ng banal na Espiritu, Truly Happy Family. Tunay at totoong maligayang pamilya. Laging tatandaan po ng mag-asawa, bawat isa sa atin tatanda. Pero nais kong lagi nating isa-isip at alalahanin na ang buhay natin sa ibabaw ng lupa ay pansamantala at minsan lang. Pansamantala at minsan lang. Temporary and once. Kaya wag na po tayong magsayang pa ng panahon sa pagtatampuhan. Kung maaaring maiayos agad natin ang hindi pagkikibuan o ang hindi pagkukwentuhan, ay gawin natin sa lalong madaling panahon. Kaya nga, ang sabi ni Rex Humbard doon sa kanyang isang aklat, that marriage is a relationship between husband and wife, and the division of that relationship is 60-50. 60-50. Sabi ko, over 100 yun na parang mali yata. So, pinag-aralan ko na ang ibig sabihin kung sino ang makapagbibigay ng sobrang pag-ibig, na laging handang magpatawad, na laging handang kumalinga at laging handang makapagpasimulang muli. Sa bawat pagtatampuhan, ito ay magkakaroon ng pagsisimulang muli. So, ayokong makita ninyo na ikay bigo sa iyong pagpapamilya. Kaya lang tayo, nag-akalang tayo bigo dahil ating tiningnan yung ating mga kamag-anak, mga kaibigan. Ngunit laging tandaan po natin, sa ating kabiguan, tayo po ay natututo. Ang bawat pagkabigo po ay meron pong mga aralin na itinuturo sa atin ng Panginoon. At doon po, mula sa kabiguan, mas dakila po ang nangyayari sa buhay ng mga taong galing sa kabiguan kaysa mga taong walang naranasang kabiguan. At imposible po na ang isang tao ay hindi mabigo. Ang hindi lamang nabibigo ay yun pong nasa mental hospital. Dahil sila ay baliw, nakakaawa sila, pero ang baliw po ay hindi inaamin ng kabiguan. What is repentance? Repentance is admission. Kaya nga, alam naman ng Diyos na mahina tayo eh.
At siya ang magpapalyok at tayo ang putik. We are the clay and He is the potter. So alam niya that we are weak. Kaya naman ang kanyang pag-ibig, ang kanyang katyagaan, ang kanyang paghihintay, ay walang katapusan. Dahil alam niya na tayo'y mahina, alam niyang tayo'y marupok. Pero sa kabila nun, tayo pa rin ang hinirang niya na paglalagyan ng kanyang pag-ibig, ng kanyang kapangyarihan. Kaya wala pong nagtapos na buhay sa kabiguan. Yun po'y simula pa lamang ng totoong buhay. Dahil ang totoong buhay po, this is reality, marami pong pagsubok. So, hindi mainam na takpan ng tao yung kanyang kabiguan. Sabi nga ni Apostol Pablo, ang ipagmamalaki ko ay ang aking mga kahinaan. Ang ipagmamalaki ko ay ang aking mga kabiguan. Kaya kung titingnan po natin ang Biblia, nakasulat po, hindi ang buhay ng tagumpay lang, ang buhay din ng kabiguan. Sapagkat makikita po natin sa panahon ng kabiguan at maaalaala natin dahil tayo po'y may alaala. Maaalala natin yung kabutihan ng Diyos, maaalala natin yung kabutihan ng ating asawa, ng ating mga anak, maaalala natin yon at tayo'y manunumbalik na muli sa Diyos para hinging muli yung kaniyang kapangyarihan para makapagsimula ng panibago. Yung alibughang anak ay hindi po nagtapos sa pagiging alibugha. Nagtapos siya sa kanyang sarili. Nagsawa siya sa kalayawan. Nagsawa siya sa kamunduhan. Nagsawa siya sa mga bagay na akala niya ay mabuti. At siya'y nanumbalik sa kanyang ama dahil naalaala niya ang kabutihan ng kanyang ama. So ang aking payo, huwag ninyong kalilimutan ang kabutihan ng ama sa langit. Sapagkat siya ang panggagalingan ng lahat ng biyaya at pagpapala, kalakasan at kalusugan at kaluwagan. Kaya, truly happy family. Kaya ikaw po ay totoong pamilya kung nararanasan mo kabiguan, nag-aaway kayo, nagtatalong mag-asawa, normal po yan. Ang abnormal ay pag naghiwalay kayo. Naalaala kong isang pagkakataon sa aming buhay dahil adjustment period po ang 5 years. At okay naman kami, ayos naman ang hanap buhay, ayos naman ang pananalapi. Pero may hindi pa rin pagkakaunawaan kahit na gaano pa ganda ang ating pagtitinginan. Ang sabi ng aking asawa, 5 years pa lang po yun. Hiwalay na tayo. Dahil sino nga naman bang hindi makikipaghiwalay? Laging amoy sigarilyo ako dahil chain smoker ako. Sino nga ba naman ang hindi makikipaghiwalay? Ay ako ay mahusay pa rin sa tinatawag na social drinking. Pasyat-syat. Pag minsan nalalasing din. So, ang sabi niya, sawang-sawa na ako, 5 years pa lang po yun. At ang sabi ko, sige, hiwalay tayo. Umuwi ka na sa inyo. Ayan, so umuwi naman siya, masunurin. Pero kinabukasan, nandun na ako sa kanila. At ang sabi niya, bakit mo pa ako susunduin? Ay, sinunod ko yung gusto mo na ikay uuwi. Ngayon naman ako naman ang sundin mo, tayo uuwi sa bahay natin. Since then po, hindi na kami nag-away. Nakakuha niyo po. At huwag kayong magsusumbong sa tatay at nanay ninyo. Kayong dalawa ang mag-ayos ng inyong suliranin. Pero pwede ninyong sangguniin ako. Amen. Pero sa tatay at nanay ninyo, hindi alam kung masama ang ugali ko sa kanilang pamilya. Good boy ako sa pamilya nila kahit hindi ako good boy nung panahong yon. Ito po yung nakaraan, yung aking kinukwento. Ay yung nakaraan. So, hindi ko rin siya sinisiraan na siya'y matampuhin, na siya'y gano'n. Hindi rin po. Walang nakakaalam kundi kaming dalawa sa isa't isa at ang Diyos. Amen po ba? Sapagkat tingnan mo, kapag siniraan mo sa iyong pamilya ang iyong asawa, ano ang mangyayari doon sa iyong asawa? Mahihiya na sumama sa iyo yun dahil siniraan mo. Kaya ang maganda at mahalaga, sabihin mo kung kasama mo ang asawa, tayo pa rin. Sabihin mo kung kasama mo ang asawa, tayo pa rin. Habang tayo'y may buhay. Amen? Purihin ng Panginoon. Layo. Kaya sa niya, tayo pa rin. Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. So, truly happy family. So, yun pong maligayang pamilya ay hindi ibig sabihin hindi nagka-problema. Sa gitna ng mga problema,
natutong maging maligaya. Kaya nga po sa Psalms 33 verse 12, nais kong makita ninyo ang tatlong mahalagang katotohanan. Blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom He hath chosen for His own inheritance. Nais ko pong inyong makita ang prinsipyo ng Biblia. Pumili ang Diyos ng isang lalaki, si Abraham. At si Abraham ay nagkaroon ng anak na si Isaac. At si Abraham ay nagkaroon ng apo kay Isaac, at ito ay si Esau at si Jacob. Pero sa dalawang magkapatid, Esau at Jacob, ang pinili ng Diyos ay si Jacob, at si Jacob ay nagkaroon ng 12 anak. At doon sa 12 anak, inihanda ng Diyos ang lupang pangako na hahatiin sa 12. So bawat isa ay magmamana o hahatiin sa 11. Dahil ang Levite tribe ay maglilingkod sa templo. Kaya wala silang mana, kundi yung 10% ng bawat tribe. Yun po, sa Levita ay ang tithes. Sila ang gagamit noon dahil wala silang mana at wala silang ari-arian. So maliwanag po, ano po? So pansinin po natin, doon sa 12, bawat isa ay may mana. At kapansin-pansin na sa 100% ibinibigay sa atin ng Diyos, ang sabi ng Diyos, akin yung 10%. So tingnan po natin mabuti, ang sa Diyos lamang ay 10% ng ating 100%, laging lamang tayo. Pag nakipaghati ang Diyos, laging lamang tayo. Atin ay 90%. Pero pansinin po natin, kapag ang sa Diyos ay natanggap niya, yung 90% natin naalisin doon ng sakit, naalisin doon ng hospital bill dahil meron kang tithes. Kaya wala kang hospitites. So, pansinin po natin, ano po? So, ngayon, tingnan ninyo ang liwanag, ano po, huwag yung iyong kalagayan. Tingnan mo yung liwanag sapagkat doon po sa liwanag tayo lalong titibay at tatatag. Kung ikaw ay may dinadalang sakit at karamdaman, huwag mong titingnan ng iyong sarili na nagkasala ba ako? Oo, hindi. Kasalanan ang pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan natin ay yung espesyal na pabor ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung ano man ang kalagayan mo, may espesyal na pabor ang Diyos doon sa iyong kalagayan. Kung ikaw may nag-uuspital ngayon, at ikaw na may tapat sa pag-iikapo, tutustusan ng Diyos yung iyong mga hospital bills. Ano po? So, tingnan mong mabuti ang larawan. Ang sabi ng Panginoon, He had chosen for His own inheritance. So, sino po ang kanyang pinili? Pansinin po natin, the nation and then the people. The nation whose God is the Lord. So, ang mana ng Diyos ay ang mga bansa at ang mga tao na pinili niya na ang Diyos ang kanyang Panginoon. So, sino ang mana ng Diyos? Yung mga tao. Tayo po yun dahil pinili natin ang Diyos na ating Panginoon. Ngayon, nais kong inyong makitang mabuti. Kapag nakita mo itong katotohanan ito, magugulat ka sa kaunlaran na mangyayari sa iyo dahil ang pagpapala ng Diyos, laging tandaan mo. Pag nagpala ang Diyos, ay yung higit sa kaya mong isipin at hingin. Yung kaya nating hingin at kaya nating isipin, yun po'y limitado. Pero yung ibibigay ng Diyos ay walang limitasyon. Dahil pag nagbigay ang Diyos, always exceeding abundantly above all that you can ask or think. Lagi pong sobrang ibibigay ng Diyos. Pag humingi ka ng ganito, ang ibibigay ng Diyos ay mas higit kaysa doon sa iyong hiningi sapagkat ang simula lamang ng pagpapalat kasaganaan kapag ikay nagsimulang humingi dahil tayo sanay humingi lang ng pantuition, pabahay, pero may ibang plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi lamang bahay, hindi lamang sasakyan, hindi lamang hanap buhay. Merong higit na plano siya. At yung planong yun ng Diyos ang kailangang magliwanag sa bawat isa sa atin. At nang sa gayon, hindi mo makita na ikaw ay mahirap. Huwag mong titingnan ang kahirapan sa iyong kalagayan sapagkat hindi yan pamalagian, yan ay pansamantala.
Pag natutunan mo yung mga aralin at mga leksyon na itinuturo ng Diyos sa sitwasyon na iyong kinalalagyan, ikaw ay iangat ng Diyos sapagkat hindi ka pupunta ng high school kung hindi mo natapos ang grade 6. Ngayon, grade 7 na yata. Ano po? So, kailangan maipasa natin. Amen? So, yung level ng pag-unlad, yung level ng pagtaas ay pagpasa sa mga pagsasanay na ginagawa ng Diyos. Kaya kung i-equate po natin, ilalagay natin sa equation, true success is equals preparation plus providence. Kapag inihanda mo po ang iyong sarili, ano po? Kapag inihanda mo po ang iyong pamilya, ang pagpapala ibubuhos ng Diyos sa iyong sambahayan. Magugulat ka dahil 4 na saling lahi ang pagpapala. Kaya sa ating mga tatay at nanay ngayon, nakasalalay ang dakilang pagpapalang dadaloy sa ating kaapu-apuhan kapag tayo ay naging matalino ngayong sandaling ito. Amen. So, pansinin po natin, the nation whose God is the Lord and the people and His inheritance. Ikaw po'y mana ng Diyos. So ano po ang ibig sabihin? What is the extent of these truths that we are His inheritance? Aba, special po ang gamit niya sa kanyang mana. Tingnan natin sa Genesis 12 verse 2. Ang kausap po niya dito, isang tao lang. At ang sabi ng Diyos, I will make of thee a great nation. Isang tao lang po. Pero ang sabi ng Diyos, I will make of thee a great nation. Gagawin ko ikaw na isang dakilang bansa. And I will bless thee and make thy name great and thou shalt be a blessing. So, pansinin po natin, hindi po sa hanap buhay natin ito, hindi po sa ating mga kinikitang salapi, ang pagiging dakila. Ang lihim po at susi ng kadakilaan ay pag iyong ginawang Diyos ang Panginoon. I will make of thee a great nation. So, isa lamang po siya. Si Abraham lang po siya. Pero ang gagawa para siya maging dakilang bansa ay ang Diyos. At paano ang pagiging dakila? Through blessing. I will bless thee. So I will make you a great nation by blessing you. Hello? And when Abraham will receive the blessing, then his name will be great. Ito po, sa aming bayang kilala ko ang mayayamang tao. Ewan ko sa panahon ngayon, pero noon, sabi nung isang mayaman, bata pa siya, bumili na siya ng ataol, yung tatay. Lagi siyang nakahiga doon. Pero ang haba ng buhay niya, pero wag nating tutularan yun, ano po. Pero ang haba ng buhay niya, at siya ay simpleng-simple lang. Siya lamang ang may pinakamalaking bahay sa aming bayan. Kulay puti pa ang kulay. At napakasipag po nila kahit napakayaman. Maraming nagkaroon lang ng kaunting pera ay tamad ng gumising ng maagat manalangin. Pero sila po napakasipag. Naglalakad, hindi sila sumasakay kahit may sasakyan na naglalakad. At si Ella ay kinakantsawa ng mga kababayan namin, ang yaman-yaman mo, bakit naglalakad ka pa? Saka ba't hindi ka nagbibihis ng mamahaling kasuotan? Sabi niya, hindi ko makalimutan yon. Ang sisingkuhin ay nakikita dahil kaiba ang pipisuhin. Inisip ko yon. Kapag ikay tunay na mayaman, hindi na kailangan pang kumuha ka ng paggalang sa damit. Hello? Pag ikaw talaga'y mayaman, ang mga tao ay gagalang sa iyo. Nakukuha niyo po. Kaya nga dito nais kong maunawaan ninyo kung paano ikaw ay pararangalan ng Diyos that you will be a great nation and that you will that God will bless thee and that thy name shall be great. So paano magiging dakila ang iyong pangalan? Because thou shalt be a blessing. Hello? Ang tatay ko ay teacher lang at ang sweldo niya ay 212 pati ang nanay ko. Pareho silang teacher. Pero nung araw, iginagalang ang teacher sapagkat sila ang pinakamalaki ang sweldo noon. Ang 212 po noong 1950s at 60s ay malaking sweldo po yun.
Kaya ang tawag ng mga tao ay si maestro at nagmamagandang umaga sila, hapon, kahit matatanda po, mataas ang paggalang nila sa teacher noon. Nawa maibalik po yun. So, pansinin po natin, yung mga alaala sa kagandahang nakikita ko sa aking tatay, yun po'y nagmarka sa akin. At nung mamatay siya, nung 18 years old ako, ay parang nawalan ako ng ganang mabuhay at nawalan ako ng pangarap na bigla. Pero kapahintulutan pa rin ng Diyos. Sapagkat meron naman akong nanay na napakatindi ng pagmamahal. Ipinag-iipon ng mga anak. So, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. To be an influence, you must be a blessing. Leadership is influence. So we are all relational. Tayo pong lahat ay nabubuhay sa relasyon. At bawat isa po sa atin ay may prinsipyo. At dun po sa prinsipyong yun, tayo namumuhay. Wala pong taong walang prinsipyo. Iba-iba nga, yung iba'y prinsipyo ay hindi mabuti at marami ang mabuti ang prinsipyo. Ang prinsipyo po ay yung panuntunang kanilang tinatahak at sinusundan at isinasagawa. So, nais kong makita po ninyo kung paano kayo magiging dakila. Sabi ng Panginoon, ang ibig maging dakila sa inyo, maging lingkod ng lahat. So, saan ang susi ng kadakilaan sa paglilingkod? Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Nakagagalak at nakakatuwa na maalaala ang kagandahan ng Diyos. Sapagkat ang sama-sama nating pagkakaisa at pagkakasundo ang siyang dahilan ng tagumpay ng gawain upang ang prayer mountain at ang prayer and worship building ay ating maitayo. At kita natin sa screen ang larawan na naabot na natin sa ating construction. At ito ay muling nangangailangan pa ng karagdagang salapi upang ito ay ating matapos. Kaya ang hamon ko, magkaloob ang bawat isa. At kung kaya mong magkaloob ng halaga na sa iyong paniniwala ay makaluluwalhati at makalulugod sa Panginoon, halaga na hindi mo pa naisa sa gawa at hindi mo pa na ipagkaloob kailan paman. Kaya sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ako ay dudulog sa Diyos upang sa iyong pagtanggap ng hamon ay makakilos at makagawa ang Diyos sa iyo at maranasan mo ang walang ubos na biyaya. O Diyos, lahat ng sumusubaybay sa palatuntunang ito ay may bukas na puso at bukas na isipan at ang bukas na langit ay nararanasan nila sa araw-araw. At hayaan mo na sa bukas nilang palad, dumaloy ang libo-libong salapi para makumpleto ang gusali na dalanginan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, bless them, prosper them, at maranasan nila ang kaginhawahan at kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hangad mo ba na magkaroon ng 24 hours, 7 days a week na Christian television program? Ito na ang iyong pagkakataon. Sa iyong kaloob na 7,000 pesos, kayo ay aming kakabitan ng satellite dish at box receiver na magdadala at maihahatid sa inyo ang walang humpay at walang tigil na mga Kristiyanong programa na makakapagpala sa inyong mga buhay. At para po sa mga detalye, tumawag o mag-text lamang sa mga numero na nakikita nyo sa ating mga screen. At maranasan ninyo ang tuloy-tuloy na biyaya ng ating Panginoon.
Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunang ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunang ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. At nais kong mag-zero in tayo sa pamilya. Ako po ay hindi bossing sa aking pamilya. Ako po ay lingkod ng aking asawa at lingkod ako ng mga anak ko, manugang at mga apo ko magpahanggang ngayon. Nalalaman niyo ba kung bakit? Sapagkat ang matatag na pamilya, yun po ang magiging sandigan ng mga susunod na pamilya sa aming lahi. I will make of thee a great nation, thy name I will make thy name great. Sino ang gagawa? I will bless thee. I. Sino raw ang gagawa? Ang Diyos. Kaya pag sinarili natin ang pagpapayaman, pag sinarili natin ang pagpapaunlad at inihiwalay natin ang Diyos, tayo po'y mabibigo. Maaaring magtagumpay tayo sa adhikain pero hindi tayo maligaya. Sapagkat ang tunay na kaligayahan ay kapag kasama natin ang Diyos. I will. So, ang makasarili ay ganito. I will make myself great. Ito po yung kay Lucifer. I will make myself greater than God. Yun po yung pride. Ito po ang nagsasalita rito yung Diyos. I will make of thee a great nation. Gagawin ko kayong dakilang bayan o bansa. Kayo ay ating pagpapalain. Gagawin kong dakila ninyong pangalan. Wow. At gagawin ko kayong mga pagpapala. So pansinin po natin, hindi po sa pinag-aralan. Ang sikreto po ng pag-unlad ay ang Diyos. Kapag napusuan ka ng Diyos, kapag sinamahan ka ng Diyos, iaangat ka ng Diyos. Sino ang magbibigay ng pagpapala? Ang Diyos. Bakit? Para maging pagpapala sa mga kamag-anak mo. Nakukuha niyo po. So, ngayon, atin pong tingnan. So, nakita natin ngayon. So, tatlong mahalagang katotohanan. Number 1, the command of God. Number 2, a perfect family that is designed by God. Ang sakdal at ang perpekto at ganap na pamilya na dinisenyo o binalangkas ng Diyos. Ang design sa Tagalog ay balangkas. Then we have a mission. We have a mission. And we have to develop, and to maintain our relationship with God. So kailangan po na ating gawin, kaya napakahalaga po ng pamilyang nananalangin. Napakahalaga po nito.
at inyo pong idinadalangin sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Huwag pong hindi. At huwag kayong lalabas ng bahay na hindi kayo nakakapanalangin mag-asawa. Ano po? At hilingin ninyo na samahan kayo ng Diyos paglabas ng bahay at maging yung maiiwan sa bahay ay samahan din ng Diyos. So what is the command of God? Tingnan po natin. Ano po? So nakita natin na ang isang lalaki ay magiging isang bansa. Dahil lalaki po, with due respect sa mga babae, lalaki po ang kausap ng Diyos sa Genesis 12, si Abraham. Kaya ang isang lalaki gagawin ng Diyos na mga bansa. Nais kong inyong maunawaang mabuti kung ano ang pagpapala at kung ano ang kayamanan. Yun pong pera ay resulta. Yun po ay gantimpala sa tamang kalagayang ating kinaroroonan. So, una, ako bilang tatay, sa Malakay 4, verse 5 and 6. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Verse 6. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. So pansinin po natin ito yung father and children relationship. Kailangan pong ang father-children relationship ay atin pong mapairal. At ang sabi ron, I will send Elijah the prophet. So the prophet will prophesy about what God requires. That the father will bring the heart of the children to himself. And the children will bring the heart of the father to himself. Hindi po pwede akong magsabi sa aking pamilya, igalang naman ninyo ako. Hindi po ako pwedeng mag-request ng gano'n. Iginalang ko po sila, kaya ako'y iginagalang nila. Ulitin kong muli, hindi ko po isinigaw sa kanilang, igalang naman ninyo ako. Ako ang ama ninyo. Hindi po. Iginalang ko sila, kaya nakuha ko ang kanilang paggalang. Sapagkat nalalaman ko, bawat miyembro ng aking pamilya ay merong destiny. At kailangan ako bilang pinuno at ulo ng sambahayan, maunawa ko sa Diyos kung ano ang buhay na Kanyang gagawin sa aking mga mahal sa buhay. So atin pong unawain, puso ang tinutukoy dito, hindi isip. Turn the heart of the children. Sa paano ang mga bata ay maibabaling ang kanilang pag-ibig sa isang ama sa pamagitan po ng salita ng Diyos. By prophesying. When you prophesy, when you speak the word of God. Kaya nga po kung titingnan natin, the greatest commandment is to love God with all our heart, with all our soul, with all our mind, with all our strength. And the first commandment is personal. The second commandment is relational. So first of all, kailangan magampanan ko yung dakilang utos. Kailangan ako ay totoong umiibig sa Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa at buong lakas. Upang dumaloy sa akin yung Kanyang dakilang pag-ibig para ito ay magawa ko sa aking kapwa. At ang pinakamalapit na kapwa ko, the nearest neighbor that I have is my wife and my children. Kaya simple lang po, kapag nagalit ang aking asawa, ang sabi ng Biblia, patawarin mo. Hello? So ngayon, inaaway ka ng iyong asawa, ang sabi, ibigin mo ang iyong mga kaaway. Wala po tayong masusulingan. Kaya nga ating unawaing mabuti, mas maganda ng sumunod sa Diyos.
Kaya pag payapa ang relasyon mo, personal sa Diyos, mapagtitiisan mo dahil perfection is in having patience. Ikaw ay sakdal na kapag ikay matiisin na because love suffers long. Kaya kung ikay nakapagtitiis sa iyong sariling bahay, kahit hindi mo nakikita pa yung dapat na makita, ikaw ay nasa pag-ibig. Kaya unawain nating mabuti. Gawin po natin ito. At tingnan natin kung saan magmumula ang ating mga pagpapala, biyaya at kadakilaan. So, atin pong unawain that God requires holiness and righteousness. And we have holiness and righteousness. Kahit na po ano pa yung ating mga kasalanang nagawa noon, lagi po yang may kapatawaran. At pag ang Diyos ay nagpatawad, nililimot niya yung mga nakaraan natin. Kaya wag mo nang isusurot pa sa iyong asawa, ikaw noong, kasi ikaw noong, kaya ako'y ganito. Wag po, magpatawaran kayo at maglimutan sa mga kasalanang nagawa noong una. Salamat sa katahimikan. Pero hindi ito nakabibingi, nakaririnig na katahimikan. O, purihin ang Panginoon. So, tingnan natin ang Psalms 128. Dahil dito po nakapaloob ang iyong kasaganaan at ang iyong kadakilaan. Ano po ang Psalms 128 verse 1? Dito po nais kong makita ninyo ang pattern. Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. This is a personal requirement. So, kailangan everyone, bawat isa. Marunong ka po bang magbilang ng isa? So, sabi rito, pinagpala, maligaya, napaka-unlad ng isang may takot sa Panginoon. Purihin ng Panginoon, may takot sa Panginoon. At sino ang mga may takot sa Panginoon? Nabubuhay sa kaniyang mga daan. Ano po ba ang mga daan? Magbasa ka ng Biblia at maunawaan mo ang ways of the Lord. And then sa verse 2, for thou shalt eat the labor of thine hands, happy shalt thou be, and it shall be well with thee. Marami po ang hindi na makakain ng lechon dahil high blood na. Marami po ang hindi na makakain ng dating gusto niyang chicharon. At marami po ang pag bumibili sa grocery ng mga items, tinitingnan yung anong tawag doon? Anong tawag? Yun na nga yun. So, tinitingnan niya kung ilan ang cholesterol, kung ilan ang... Ako po hindi. Basta po nag-i-enjoy ako sa Diyos. At kusang hindi ko na kinakain yung mga hindi dapat laging kinakain. Kung ako na may kakain ng lechon after 6 months na hindi ako kumakain, palagay ko, hindi ako ma-high blood. Kahit po ako kumain ng isang chicharon, isang plastic, palagay ko, hindi po ako ma-high blood dahil hindi ko araw-araw ginagawa. Por gusto, hindi. Pag ako ay nagkaroon lamang ng desire, because desire comes from God. For thou shalt eat the labor of thine hands. Ano po ang ibig sabihin? Pag may takot ka sa Panginoon, hindi ka matatakot na baka ikay ma-high blood, baka ikay ma-stroke, baka ikaw ay magkasakit, baka ikaw... Ang dami pong katatakutan ng mga walang takot sa Panginoon. So ito po ay mapag-aaralan, bagamat general ang term, pero pansinin po natin, happy shalt thou be, and it shall be well with thee. Magiging kang maligaya. So, kadalasan po, kapag tayo ay tumanggap ng paycheck, so napakalaki ng sweldo ko noon, 250, 1972. So, 250. Pero sa akin po bilang binata, sobra-sobra po yung 250 na base pay ng mga nagsisimula pang magtrabaho. Pero, pansinin po natin, ang sabi rito, thou shalt be happy, and thou shalt be so life shall be well with you. So maligaya po ako doon sa 250. Pero sa ngayon, 250, naku,
Hindi ka magiging maligaya. Ano po? Baka 2,500, baka sakali pa maligaya ka sa maghapon. Pero, may pangako po ang Diyos. Hindi sa amount ng ating mahawakang pera, kundi sa kaligayahan natin sa Diyos. Kaya kapag ikay maligaya sa Diyos, magkakaroon ka ng kasiyahan kahit hindi pa ganong kalaki ang iyong kinikita. At ang sabi sa verse 3, thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house, thy children like olive plants round about thy table. 6 po kami sa pamilya nung ako'y bata pa. At ang nanay ko, dahil siya ay home economic teacher, isang lata lang ng porto lang sardinas, hindi po yung malaki, yung maliit lang. Kasya po sa aming 6 yun. So yun po yung ibig sabihin, fruitful vine. Kahit ano ang ibigay mo sa babae, dahil siya ay gumagalang sa iyo, dahil nakikita sa iyo tatay ang Diyos, yung kaunting sahod na ibibigay mo sa kanya, mapapaunlad niya yun. Yun po ang ibig sabihin ng fruitful vine. Nagkakaroon sila ng kakaibang wisdom kung paano nila mapagdudugtong yung kapiranggot na ating ibinibigay sa kanila. Then later on, lalaki na ang iyong sweldo at sa paglaki ng iyong ibibigay, dati ang ibinibigay mo 1,000, pag binigyan mo na siya ng 100,000, hindi niya wawaldasin yun dahil siya ay isang fruitful vine. Amen? Oh, purihin ng Panginoon. Kaya wag mo nang uuriratin pa kung saan ginastos yung inintrega mong 20,000. Siya ang may karapatan doon kung paano niya gugulin yun. Mahalin mo na lang at kung maubos, dagdagan mo pa ng 50. Amen? Thy wife shall be as a fruitful vine. So, pansinin po natin na yung vine, ang katangian ng vine, it has the ability to cling. It has the ability to climb. And it has the ability to bear fruits. Kaya nga, ating pansinin, kapag ang asawa nating babae, mga tatay, ay umakap sa iyo, nagtiwala sa iyo. Naalala ko si Reverend Mohan. Idrinive ko papuntang bundok sa ating prayer mountain. At pagkadalaw natin sa Morong, doon sa ating simbahan doon, so, ako ang driver. Ang sabi niya, Reverend Durante, my life is in your hand. Is that so? I thought our hand is in God. No, my life is in I thought our life is in the hand of God. No, my life now is in your hand. Saka ko naunawaan. Ako nga pala ang driver niya. At ang sabi ko sa kanya, don't worry, Reverend. Because I live according to IPDE of America's driving lesson. All that is true in America but not here. So, nung makita niya na maayos ang aking driving habit at skill, nakatulog na po siya. At nung kami pabalik, inantok na ako pagdating ng Los Baños. Ang sabi ko sa aking anak, ikaw na ang mag-drive. At ako'y tumulog na doon sa likuran. Tapos pagdating namin sa Calamba, Reverend, how is your trip now? Are you enjoying it? No. So, dahil iba na ang driver. Kaya, nakatutuwa po na iyong maunawaan. Yun pong pagtitiwala sa iyo. Yung namit dito ay sa pagtitiwala. Ang iyong asawang babae, lalaki, makinig kang mabuti, malaki ang tiwala sa iyo, kaya sinagot ka ng oo nung ligawan mo. Hello? Merong mahinang lalaki na hindi niya maunawaan kung sinagot na siya. Eh matagal na nga siya ay sinasamahan, hindi pa alam na siya ay sinagot na. Ang kasunod na nun, pamamanhin ka na dapat. So, thy wife, so ito po yung kaunlaran. Ang iyo, kapag ikaw ay may takot sa Panginoon, personal, ang iyong buhay ay pagpapalain ng Diyos at ang iyong asawang babae ay magiging pagpapala mo. And then thy children like olive plants round about thy table. So saan nandun ang ating pagpapala? Saan nandun ang kadakilaan natin?
kapag ang buo nating sambahayan ay maalam sa Diyos. Ano po ba ang olive plant? Ang olive plant po, sa pag nagbiyahe ka ng Israel, ang unang pagdadalhan sa iyo, una ay yung breakfast table ng mga Hebrews. Yun po yung pagkain ng tinatawag nila na kosher. Na ibig sabihin yung mga tamang pagkain lang sang-ayon sa Biblia. At ang susunod na pupuntahan mo ay yung plantation ng olive trees. So ang olive plants po ay may katangian. Ito po ay nakapagpapagaling pag ginawan langis. At ito po ay nakapagpuprovide ng pagkain. Kaya yung iyong mga anak, later on ay magiging pagpapala sa iyo. Amen? Kaya wag mo silang panghihinain ng loob. Nagkamali, i-accommodate mo lang siya, akapin mo lang siya. Amen? Wag mo siyang sisiraan ng loob. Sabihin mo lang, bahagi yan. Kapag nagkakamali ang aking anak, tatapikin ko lang sila. Manang-mana ka sa akin, ganyan-ganyan ako nung bata pa. Kaya ako'y umiwas. Umiwas ka na rin dahil hindi maganda ang kahihinatnan mo. Nakukuha niyo po? Ang gagamitin mo ay sarili mong buhay noon. Huwag mong ililihim ang buhay mo noon. Sasabihin mo yung iyong mga kapalpakan, huwag yung iyong tagumpay dahil baka hanapin na ng anak mo'y tagumpay at nakalimutan yung kabiguan. Ituro mo ang mga kabiguan para pagdaan nila sa kabiguan, hindi nila mamimiss ang tagumpay. Amen? Kaya nga, ating unawaing mabuti, ang iyong pagpapalay, ang iyong asawang babae, ang iyong mga anak, lalaki at babae, huwag mong akalain na walang halaga ang babae at maghahalaga lang ay lalaki, parehong may halaga. Amen po ba? So, ating unawain, sa verse 4, ano po ang sabi? Behold thou, that thus shall the man be blessed that feareth the Lord. So, pansinin po natin, ang pagpapala natin ay nasa ating pamilya. Ang pagpapala ko ay ang aking asawa at ang aking mga anak, manugang at mga apo. At ang sabi ron, ganyan pagpapalay ng Diyos ang isang lalaking may takot sa Panginoon. Kaya kung may takot ka sa Panginoon, huwag mong itaboy ang iyong asawa, ang iyong anak sa kanilang pagkakamali. Akapin mo sila at lalong iyong damayan. At ang sabi sa verse 5, the Lord shall bless thee out of Zion, and thou shalt see the good of Jerusalem all the days of thy life. So ano po ang ibig sabihin? Zion is the church. So the Lord shall bless you when you attend the church. Hallelujah. Amen. And you shall see the good of Jerusalem all the days of thy life. So makikita mo ang kabutihan. And what is Jerusalem? Ang Jerusalem po ay city of peace. So all the days of your life, ang makikita mo sa iyong mga mahal sa buhay ay kapayapaan sapagkat makikita mo ang kamay ng Diyos at ang pagsama ng Diyos sa kanila. At ang sabi po sa verse 6, thou shalt see thy children's children and peace upon Israel. At makikita mo ang apo mo sa talampakan. Nawa, pagbigyan tayo ng Diyos. Ano po ang apo sa talampakan? Ang nakita ko na ay apo, anak ng aking mga anak. Ang apo po sa talampakan ay yung anak ng apo. At yun po'y pangako ng Diyos. At ano lamang ang gagawin natin? Fear the Lord. So, paano ka po magkakaroon ng So, we have a mission. And our mission is our family. Kapag ang pamilya natin matibay sa Panginoon, ang mga nasa paligid natin mahahamon. And what is our mission? Na ang nasa paligid natin ay lumapit sa Panginoon. At paano tayo magkakaroon ng takot sa Panginoon? Have a prayer habit. Prayer habit. At magsanay ka na umaawit sa Panginoon, magsanay ka na dumidipa at itinataas ang mga braso sa Panginoon bilang pagpupuri at pagsamba. Napakadali pala, Pastor. Ay, gawin mo dahil nga madali. Kaya nga, unawain mong mabuti ang pag-ibig sa Diyos ang pangunahin at ang umiibig sa Diyos ay sumasamba sa Diyos, dumadalangin at nagbabasa ng Biblia. Nagbabasa ka ba ng Biblia? Basahin mo ang Biblia at doon ikaw ay magkakaroon ng kapanatagan, kapayapaan, kalusugan, kaluwagan, name it. Yun ang mangyayari sa atin. So, iisa-isahin ko. Pamilya ang patitibayin at patatatagin. Huwag mong gagawin na ang bahay mo ay hotel room na tinutulugan lang. Kailangang nag-aapura ka sa pag-uwi. Pag
katapos ng opisina. Kailangang may attraction sa iyo ang iyong pamilya at kaya lamang magiging attractive ito kapag namumuno ka sa iyong tahanan. Kaya ang kwalifikasyon ng isang lingkod ng Diyos, mahusay mamuno sa kanyang sambahayan. Kaya kailangan nagmamadali tayo sa tuwing merong pagtitipon ang iyong sariling sambahayan. At ito'y magaganap at mangyayari lamang kung lahat kayo sa pamilya ay nananalangin, nagbabasa ng Biblia, at dumadalo ng sama-sama sa pagtitipon na itinakda ng Diyos. So ulitin ko muli, and my challenge is this: you will be an influence. And God will provide for you at yung provision ng Diyos higit sa iyong kailangan. Kaya gawin mo immediately ang iyong oras ng pakikipag-ibigan sa Diyos, pakikipagniig, pagbabasa ng Biblia, panalangin. Make sure na kayo sa buong sambahayan nananalangin, magkakahawa kamay kung may pagkakataon. At kung wala, kahit sa telepono, manalangin kayo. Sa cellphone, manalangin kayo habang naglalakbay. Basta, magtawagan kayo. At mag-connecta sa isa't isa para kayo makakonekta sa Diyos. Ulitin kong muli, ang iyong kabiguan ay hindi katapusan. Simula lamang yan ng maunlad na buhay. Kung gagamitin mo ang iyong narinig na katotohanan at aral ngayon, manalangin tayo. O Diyos, aming Ama, salamat sa narinig naming katotohanan. At tulungan mo na ito ay may sagawa namin sa tulong ng iyong Espiritu. At nalalaman namin, wala kaming magagawa kung hindi mo kami tutulungan. At abutin mo ang bawat isa at mula sa kabiguan, magsimula silang magtagumpay. Mula sa kakapusan, lumipat sila sa kasobrahan. Bawat isa, O Diyos, ay gawin mong napakaunlad at napakapinagpala at maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggorante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin, at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen, at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.